Alam mo ba na may sariling pangalan ang bansa natin noon bago ito maging Pilipinas? Isipin mo ito. Ang pangalan ng bansa mo, ang pangalan ng nasyonalidad mo, at ang tinatawag mo sa sarili mo araw-araw ay ipinangalan sa isang dayuhang hari na hindi kailanman nakatapak sa lupang ito. Bakit nga ba Pilipinas ang tawag sa Pilipinas? At ano ang totoong pangalan ng ating mga isla bago dumating ang mga Kastila? Kung ang alam mo lang ay ang itinuro sa elementarya, naku, kulang pa yan. Alamin natin ang totoong plot twist ng kasaysayan. Bago ang taong 1521, walang iisang bansa na tinatawag na Pilipinas. Ang ating kapuluan ay binubuo ng mga malalaya, mayayaman at magkakahiwalay na kaharian. Mayroon tayong kaharian ng Tondo, sultanato ng Sulu at raja natin ng Cebu. Dahil sikat tayo sa kalakalan, binigyan tayo ng mga dayuhan ng iba't ibang pangalan. Sa mga lumang kasulatan ng mga Chino noong Song Dynasty, tinawag nila ang ating mga isla na Mai o Mayi, na ang ibig sabihin ay Mindoro o ang lupain ng ginto at barter. Nang mapadpad naman dito ang Portuhes na si Ferdinand Magellan noong 1521, bininyagan niya tayo bilang Archipelago de San Lazaro dahil dumaong siya sa Samar sa mismong araw ng kapistahan ni San Lazaro. Tinawag din tayong Islas del Poniente o Islands of the West ng gobyerno ng Espanya. Kaya paano tayo naging Pilipinas? Sa taong 1543, isang Kastilang eksplorador na nagngangalang Ruy Lopez de Villalobos ang naglayag patungo sa Visayas. Upang makuha ang pabor ng kanilang kaharian, pinangalanan niya ang mga isla ng Leyte at Samar bilang Las Islas Filipinas. Para kanino ito? Para kay Prince Philip ng Asturias, ang tagapagmana ng trono ng Espanya na naging Haring Philip II kalaunan. Nang tuluyang sakupin ni Miguel Lopez de Legazpi ang buong bansa noong 1565, ang pangalang Las Islas Filipinas ay ginamit na upang tukuyin ang buong kapuluan. Oo, tama ang naririnig mo. Ang pangalan natin ay isang brand ng pananakop. Ipinangalan tayo sa isang hari na nakaupo lang sa kaniyang palasyo sa Europa, habang ang mga ninuno natin ay nakikipaglaban para sa kanilang kalayaan. Pero mapapansin ninyo, bakit letrang P ang gamit natin ngayon at hindi F gaya ng Filipinas o Philippines? Dito pumasok ang mga Amerikano noong 1898. Ginawa nilang Ingles ang pangalan, the Philippine Islands. Noong dekada 1930 naman, pinuo ng tinaguriang ama ng balarilang Tagalog na si Lope K. Santos ang Abacada. Sa orihinal na Abacadang ito, walang letrang F dahil mas natural at mas madaling bigkasin ng dila ng mga katutubong Pilipino ang tunog na P. Ang opisyal na baybay ng ating bansa ay tuluyan ng naging Pilipinas. Mula sa Kastilang Hari, ibinagay natin ang pangalan sa sarili nating wika. Kaya naman sa kasalukuyan, may mga sektor at historiador na nagsasabing, dapat nating palitan ang pangalan ng ating bansa, gaya ng iminungkahi noon na gawin itong maharlika upang tuluyan nating maalis ang bakas ng kolonisasyon. Ikaw, sa tingin mo ba ay dapat nating panatilihin ang pangalang Pilipinas o panahon na para maghanap tayo ng bagong pangalan na tunay na sumasalamin sa ating pagka-Pilipino? Isulat mo ang iyong opinyon sa comment section sa ibaba. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang Lakbay Kasaysayan